Isipin mo ito, naglalakad ka sa gitna ng isang kagubatan. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng hangin at mga ibon. Bigla, napansin mo ang isang maliit na hukay na tila may hangin na lumalabas mula sa ilalim. Sa sobrang kuryosidad, sumilip ka at may nakita kang liwanag, hindi galing sa araw, kundi mula sa malayo, sa kailaliman. Ano kaya ang mararamdaman mo kung malalaman mong may isang buong lungsod na nakatago sa ilalim ng lupa? At mas advanced pa kaysa sa lahat ng teknolohiya natin ngayon. Ayon sa ilang lumang kwento at espekulasyon ng mga siyentipiko, posible raw na sa ilalim ng ating mga paa ay may mga puwang at cavern na sapat na para maglaman ng buong syudad. Hindi ito basta yung mga kuweba na alam natin. Isipin mo, mga gusaling gawa sa metal na hindi kinakalawang, kalsadang hindi kailanman nasisira, at mga ilaw na walang kuryente pero laging bukas. Dito, ang hangin ay malinis at kontrolado, walang polusyon, walang trapiko, at walang koneksyon sa mundo sa ibabaw. May mga alamat mula pa sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasabi ng ganito. Sa Tibet, may kwento tungkol sa Shambhala, isang nakatagong kaharian na puno ng karunungan at kapangyarihan. Sa Amerika naman, may mga haka-haka tungkol sa Agartha, isang hiwagang lungsod sa ilalim ng Earth na tinitirhan ng mga nilalang na mas matalino at mas teknolohikal kaysa sa tao. Kung totoo ang mga ito, ibig sabihin, baka hindi tayo ang pinaka-advance na sibilisasyon sa planetang ito. Isipin mo kung paano sila nabubuhay. Maaring wala silang pera tulad ng atin. Baka nakabase ang lahat sa patas na palitan at kolektibong pagunlad. Wala ring gobyernong kurap, kasi baka matagal na nilang nalutas ang problema ng kasakiman. Ang kanilang teknolohiya, posibleng nakadepende sa malinis na enerhiya, tulad ng pagkuha ng init mula sa core ng Earth, o paggamit ng mga kristal para magbigay liwanag at kuryente. At habang tayo ay lumalaban sa mga epekto ng climate change, baka sila tahimik lang na nanonood, alam na alam kung gaano tayo kabagal matuto. Pero narito ang nakakakilabot na tanong, kung mas advanced sila, bakit hindi sila nagpapakita sa atin? Maaring may dahilan, baka nakikita nila tayong masyadong marahas at mapanira para pagkatiwalaan. O baka alam nila na kapag nalaman ng mundo ang tungkol sa kanila, magsisimula tayong manghimasok, magnakaw ng teknolohiya, at sirain ang balanse ng kanilang pamumuhay. Paano kung matagal na silang nagmamasid? At paano kung may mga tao nang nakatagpo sa kanila, pero hindi na nakabalik para magkwento? May mga conspiracy theorists na naniniwalang ang ilang nawawalang tao sa malalayong bundok at kagubatan ay nadadala sa mga pasukang hindi natin alam, mga pintuan papasok sa ilalim ng lupa. At kung sakaling mangyari sa iyo yon, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manatili sa paraisong teknolohikal, o babalik ka sa ibabaw na puno ng kaguluhan? Kung totoo ang lungsod na ito, babaguhin nito ang lahat ng alam natin tungkol sa kasaysayan, agham, at kahit pananampalataya. Baka hindi pala tayo ang tanging tagapagmana ng mundo. At kung sakaling dumating ang araw na magpakita sila, baka hindi para makipagkaibigan, kundi para ipaalala kung sino talaga ang tunay na may-ari ng planetang ito. Ikaw, anong gagawin mo kung sa isang iglap ay natuklasan mong may ganitong mundo sa ilalim ng ating paa? Mananatili ka ba sa ibabaw o susugal ka para makita ang isang sibilisasyong mas makapangyarihan kaysa atin? Kung gusto mo pang makinig sa ganitong klaseng nakakakilabot at nakaka-mindblow na mga what-if scenarios, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ang iniisip mo sa comments. Dito sa Pinoy What If, lagi nating binubuksan ang mga tanong na baka hindi mo pa naisip, pero hindi mo na makakalimutan.